Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating every Wednesday online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagiging focus. Alam niyo po, lahat ng ginagawa natin sa mundong ito is kailangan meron kang focus para magawa mo ng maayos, matapos mo ng maayos, maaga mong matapos, magawa mo lahat ito ng nasa ayos, kailangan nakafocus ka. Alam niyo po, ang mga believers are not exempted from any kind of temptations and problems. We need a divine intervention from God, kaya we need na mag-focus tayo. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna yung malalangin para nakafocus po tayo sa gagawin po natin pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil sa gabing ito, tuturuan mo po kami para mag-focus po kami sa sinasabi ng inyong salita upang sa buhay na ito, bagamat marami kaming haharapin ng mga problema, temptation, magtatagumpay kami. Ang kailangan lang talaga namin, Panginoon, ay focus lang sa iyong mga salita. Kaya naniniwala po kami kapag ginawa namin ito, mayroong mangyayaring maganda. Kaya niyo po, Panginoon, na sa gabing ito, makita namin kung saan kami dapat mag-focus sa mga oras ito para kami magtagumpay sa buhay na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, unang-unang gawin po natin para tayo sigurado na magaganda yung journey po natin sa mundong ito. Unang-una, we must focus on God's Word. Sabi po rin sa awit 119 verse 37, ilayo mo ang pansin ko sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. No? Maraming oras tayong sinasayang na walang saysay sa ating buhay. Ayon sa pangako, mo'y pagpalain akong tunay. So dapat nakapokus tayo sa ano ba yung pwedeng gawin ng Lord para tayo ay makagawa ng tama sa kanyang kalooban. Kasi may tendency tayo na sinasayang natin kuminsan yung mga bagay na dapat para kay Lord. Kaya ang nangyayari, maraming nasasayang na oras na dapat ginagawa natin. Ang nangyayari, babalik ka na naman sa umpisa dahil nagkamali ka. Uumpisa mo na naman yung isang bagay na dapat natapos mo na. Bagamat kuminsan, totoo naman yung sinasabi po nila na kailangan magano ka muna madapa ka muna para matuto ka lumakad ng gusto. Kaya lang, nakita ko po ito parang bakit naman kailangan pang madapa? Hindi ba pwedeng dumiretso ka na lang ang lakad? Parang ganito. Ako hindi ako sang-ayon dito. Sabi ng iba po para totoong maging mahusay ka raw na driver, kailangan nakasagi ka o may nabangga ka. Parang sabi ko, bakit ganun? Di ba dapat wala kang masagi, dapat ka wala kang mabangga para patunayan na ikaw ay mahusay na driver. No? Kaya nagtataka ako, saan kaya nila kinuha yung konsepto na ganun? Na kailangan may masagi ka, pag nakasagi ka na, ay gagaling ka ng driver. Kasi nakasagi ka na nakabangga ka na. Parang hindi po ako sang-ayon doon. Kasi kung magaling ka, mahusay kang driver, dapat wala kang dadaanan na makakabangga ka, makakasagi ka. Dapat hindi ganun. Kagaya po na sinasabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan na kinuha ito. So para makafocus tayo sa God's words, kasi kagaya ng sinasabi po, mahirap po. Pero sabi po rin sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Again, kung tayo po'y magpo-focus, focus tayo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos para yung pag-iisip daw natin, makita natin, maunawaan natin ang kanyang salita. Totoo naman ito, parang ganito po kasimple. Kaya mo ba, bagamat mayroong mga estudyanteng ganito, nagugulat po ako, habang nagre-review, nanonood ng TV. Hindi ko alam kung pero pumapasa naman sa mga exam. Pero sa salita ng Diyos, mahirap po yun. Nanonood ka ng TV, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Sa tingin ko po, hindi mo talaga sa puso yung binabasa mo at hindi mo maiintindihan ng 100% kasi hindi ka nakapokus dahil bukas ang TV. Tama ba? Isipin niyo mabuti. Kayo, na mga nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya nyo ba
na nag-aaral ka, nagme-meditate ka ng Word of God, tapos nanonood, halimbawa na lang, nanonood ka ng American Got Talent, makakapag-focus ka kaya? Palagay ko, mas malamang hindi. Mahati divided yung isip mo No? Divided ang pag-iisip mo. Kaya sabi nga rito, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, paano mangyayari maunawaan mo ang kanyang kalooban kung di mo naman binabasa ang kanyang salita? At kung nagbabasa ka man, pahapyaw lang. O kung nagbabasa ka man, meron pang ibang ginagawa. So, palagay ko, sa tingin ko sa akin po parang ang hirap nun. Hindi ka nakafocus sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa salita ng Diyos. At sabi pa rito, para malaman daw natin kanyang kalooban, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So yung divine intervention ng God is dapat nandito po sa isip po natin. Kaya lang, palagi ko sinasabi ito, garbage in, garbage out. Kung anong pinasok mo, yun ang lalabas. Pinasok mo maganda, of course lalabas maganda. Kasi yung iba nagpapasok ng hindi maganda, nag-expect maganda lalabas, hindi po mangyayari yun. Kung anong pinapasok mo sa utak mo, kung anong pinifeed mo sa utak mo, yun ang gagawin mo. At mas malamang, kapag mali ang pinasok mo sa utak mo, malamang, mas malamang mali ang gagawin mo. No? Inabes ko na rin po nasabi sa inyo to. Ewan ko lang kung natatandaan ninyo. Meron akong nabasa. Isa, rapist. No, rapist. So, ang tanong, marami nakakilala sa kanya na sabi, mabait naman itong taong ito. Bakit kaya siya naging rapist? Alam niyo po kung bakit? Kasi palaging ang mga binabasa, puro tungkol sa mga sex, puro tungkol pinapanood yung turo, hindi magaganda. Sa murang edad niya, napulyot na yung utak niya. To the point na, nang-re-rape na siya. Bakit? Kasi kung ano nilagay mo sa utak mo, kung anong pinapanood mo, kung anong binabasa mo, may tendency, mas malamang, makukuha mo, magagaya mo kung ano nakalagay doon. Kaya sabi, dapat daw, magagawa natin kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kung nauunawaan natin ang kanyang salita. Pero paano mauunawaan ang kanyang salita? Hindi ka naman nagpo-focus. Hindi tayo nagpo-focus. Hindi tayo nagme-meditate. Anong yung panlalaban mo? Tingnan niyo po si Jesus Christ. Di ba nung tinempt siya, anong panlaban niya? Salita ng Diyos. Word of God. Bakit? Kasi nakapokus siya na alam niya, ang sandatan niya laban sa kalaban ay walang iba kundi ang kanyang salita. So kung wala kang alam sa salita ng Diyos, wala kang maipapanlaban. Pag hindi ka nakapokus sa salita ng Diyos, mas malamang, kesera-sera. Kahit na lang kung ano dumating, bahala na si Batman. Hindi pwedeng ganun. Tapos magtataka ka, bakit ganito klase ng buhay ko? Bakit ang gulo ng buhay ko? Parang hindi ako nag-grow. Bakit parang ang buhay ko parang walang patutunguhan? Kasi hindi ka nakapokus. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, magandang future mo, nakapokus ka. Even sa pag-aaral. Kung pabanjing-banjing ka, hindi ka nag-aaral na mabuti, may tendency na hindi ka makatapos. At pag hindi ka nakatapos, lalo sa panahon po natin ngayon, kawawa ka. Saan ka papasok? Anong trabaho papasukan mo? Bakit? Pwede sa construction. Kaya lang, gusto mo ba yon? Hindi ko sinasabi na masama po yung sa construction. Kaya lang, gusto mo ba yung palagi ka nakabilad sa initan? No? Nagpapala ka? Edad mo, 65 na, pero ganun pa rin ang ginagawa mo. Bakit? Kasi hindi na Hindi na nagbago yung takbo ng buhay mo. Bakit? Kasi hindi ka nakapokus. Pag napokus ka, magandang kinabukasan mo. Pangalawa, na dapat gawin natin, focus tayo on God's action. Awit 119 verse 38, tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod, ang pangako sa lahat ng sayo ay natatakot. Kapag nakapokus tayo sa mga ginagawa ng Lord sa ating buhay, meron tayong banal na takot o holy reverence to our Lord, no? We will develop more, analyze natin. Bakit yung promises ng Lord hindi nangyayari sa pamilya ko? Dapat analyze natin. No, alamin natin. Kasi si Lord palagi siyang merong action. Meron siyang ipinapakita. Meron yung tinatawag natin yung circumstances. Pero itong circumstances na to nangyayari
Nagiging positibo ito sa buhay po natin kapag tayo ay mayroong alam sa salita ng Diyos. Kasi si Lord, uma-action siya, gumagawa siya base sa sinasabi ng kanyang mga salita. Halimbawa, sinabi ng Lord, pagpapalain kita kung igagalang mo ang nanay at tatay mo. Kapag ganun ang attitude mo, tignan mo yung action na pwedeng gawin ng Diyos. Makikita mo parang smooth na smooth. Makikita mo bakit ganun, parang lahat ng gawin mo parang ayos na ayos. Actually, kaya nagiging maayos yun kasi nagniwala ka sa salita ng Diyos at nag-antay ka doon sa action na pwedeng gawin ng Diyos. Bakit? Pangako ng Diyos yan eh. Ano pangako niya? Kapag ikaw iningatan mo yung katawan mo, hindi mo pinabayaan ang yung katawan mo, anong pangako niya? Magkakaroon ka ng malakas sa pangangatawan. So kung analyze mo ito, oo nga bakit marami akong mga kaibigan, bakit marami akong mga kakilala, na batang-bata pa lang, parang lupay-pay na yung katawan. Again, hindi ko po sinasabi na lahat ng may sakit dahil sa kasalanan. Merong iba na testing. Pero majority, pansinin po ninyo, wag na kayong lumayo sa mga ospital. Pag tinanong, bakit ka nagkaganyan? Nagpabaya sa katawan No, nagpabaya sa katawan. Bakit nagkaganyan? Ayaw tagilan yung sigarilyo So, ano nangyari? May action na gagawin si Lord. Pababayaan ka. So, kapag pinabayaan ka, saan ka hahantong? Saan ka pupunta? No? At ang masakit nito, kung wala kang ganito, anong pang-hospital mo? Anong mangyayari? Mukhang kawawa ka na lang, nandun ka na lang sa gilid. No? Kasi, hindi ka nag-focus sa salita ng Diyos at hindi ka nag-focus doon sa action ng binibigay ng Lord. Kasi si Lord, pagka gumawa, para sa kabutihan natin. Kasi akala kasi nung iba, parang ganito. Akala kasi nung iba, lalo yung mga bata, akala nila pinapahirapan sila ng magulang nila, kaya ginagawa sa kanila, pinaglalabas sila, pinaghugas sila ng plato, pinagwawali sila, which kumisan, sa totoo lang ako sa totoo lang po, believe na believe ako doon sa mga Chinese. Kasi yung mga anak nila kahit mayaman sila, tinitrain nila na magtrabaho, gumawa, kumilos. Minsan, hindi napapansin ito ng iba, maski sa mga kabataan sa atin. Akala, yung action na yun ng mga magulang is pinahihirapan sila. Hindi. Action yun, kagaya ng pinag-aralan po natin nung Sunday, yun po ay utos ng Diyos doon sa mga magulang na i-train yung mga anak, turuan yung mga anak, disiplinahin yung anak. Bakit? Kasi ito ang movement ng Lord para gumanda yung takbo ng buhay ng, dahil na ikaw, kabataan, nanonood ka ngayon, nakikinig ka. Isang paraan ng Lord yan. I-analyze mo. I-compare mo. Bakit kaya yung mga iba kong kaklase, kaibigan ko, bakit parang ang ganda ng buhay? Nakikinig. Nagpapatrain. Nagpapaturo. Nakikinig doon sa matatanda. Bakit? Kasi yung, totoo naman po yun pinagdaanan ko na yung mga ginagawa mo. Pabalik na nga ako, hindi lang tayo nagkasalubong. Totoo po yun. No? Siyempre, anong ituturo ng isang tao kung hindi niya napagdaanan yung isang bagay? Alam niya yan. Alam niya yan. Kaming matatanda, alam namin yan kasi sinasabi namin sa inyo mga kabataan. Alam namin yan kung ano nangyari. No? Kaya nga, yung action, tingnan mo, ano bang ginagawa? Focus on God's action. Kasi kapag mali ang ginawa natin, hindi po pwede na hindi natin maranasan yung consequence na ginawa na mali natin. Kaya lang, pag gano'n nangyari, huwag tayo magre-rebelde kay Lord. Dapat isipin natin, bakit kaya pinayagan ng Lord na mangyari ito? Bakit pinayagan ng Lord na malugi yung business mo? Merong reason yan. Analyze natin. Analyze natin. Hindi mo pwede na tsamba lang, bigla na lang. Meron yan. Isang sample yan. Buhat na naging magandang negosyo mo, nakalimutan mo na si Lord. Hindi ka na nakakapagsimba. Ano nangyari? Lahat ng pinangako ng Lord na ibibigay sa iyo, babawiin dahil nakalimutan mo siya Nakalimutan mo siya. Hindi mo pwedeng hindi alisin ng Lord yung isang bagay para makita natin na kailangan natin bumalik sa Kanya. Yun lang kasi ang tanging paraan para makita, ma-realize natin na kailangan pala natin ng Diyos.
Kailangan pala natin ang Diyos. Kaya nga sabi rito sa Bilang 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Totoo naman, si Lord kahit kailan di pwede magsinungaling. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Totoo po ito. Ang tanong, anong gusto mong tuparin na pangako sa ng Lord? Yung paluin ka dahil mali ang ginagawa mo, o pagpalain ka dahil tama ang ginagawa mo? O ano pangako ang gusto mong mangyari sa dyan? Hindi po pwede na sumusuway ka, pagpapalain ka pa, hindi mangyayari po yun. Hindi mangyayari yun. Ang typical at ang usual na nangyayari, kapag sumunod ka, may blessing ka. Kapag may pagsunod, makikita mo, lahat ng mga bagay na pinangako ng Diyos, mangyayari sa'yo. No? Kaya, tingnan natin. No? Tingnan natin yung mga bagay na dapat gawin natin para makita natin, ano nga ba? I-analyze natin yung nangyayari sa paligid natin. Huwag tayong parang tsamba ba? Kasi sa buhay na ito, walang tsamba. Lahat ng nangyayari sa atin, merong dahilan. Either na pinapalo tayo ng Diyos para ma-realize, makita natin na kailangan bumalik natin sa Kanya. Either pinagpapala ka ng gusto para makita natin na gusto tayong gamitin ng Lord na channel of blessings. Palagi kong sasabihin po ito, hindi tayo pinagpapala ng Lord for the sake na pagpalain lang tayo. For the sake na of course, mag-enjoy tayo. Kaya lang, hindi ba mas nakaka-enjoy? Iba ang pakiramdam pag may tao kang natulungan? Hindi ba nakaka-enjoy kapag nakita mo si Lord natuwa sa'yo dahil maganda yung ginawa mo sa kapwa mo? Kaya nga mahalin natin. Yun yung pangalawang utos, di ba? Unang-una, mahalin natin si Lord ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ano pangalawa? Tama, mahalin ang inyong kapwa. So, binibless tayo ng Lord para yung blessing na meron tayo, maging daluyan tayo ng pagpapala, maging kasagutan tayo sa panalangin ng sinumang tao na nangangailangan. Again, wala pong tsamba kay Lord. Lahat ng nangyayari sa atin, merong napakagandang reason. At ang maganda nito, maintindihan, maunawaan natin ano ang reason, bakit ka pinalo o bakit ka pinagpala. Yeah? Dapat alam po natin, analyze natin, tingnan natin mabuti. Baka mamaya nawawala na tayo. Focus natin yung action natin sa ating Panginoon. Mag-focus tayo. Tingnan natin mabuti. Bakit pinayagan ng Lord itong action na ito? For sure, meron siyang gustong ituro sa bawat isa sa atin. Pangatlo, we must focus on God's salvation. Awit 119 verse 39. Iligtas mo ang lingkod mo sa sinumang mapang-uyam, sa mabuting tuntunin mo, humahanga akong tunay. Alam niyo po, lalo na sa panahon po natin ngayon, ang daming magaling mang-uyam. Alam niyo ba yung uyam? Hindi po yan yung kasama sa kanin, ha? Hindi po yan. Ang uyam yung parang inaasar ka, inaatat ka, may mga bagay na ang tingin nila sa atin ginagawa na tayong katatawanan. No? Parang ganito. Ito, malagi ko naririnig ito Okay lang magpakasaya ng todo. Meron kasi silang motto, be happy for tomorrow we will die. Ibig mo sabihin mo, willing ka nang mamatay, magpakasaya ka lang. No? Kaya nga mali po yung sasabihin na mapagtapos ko lang yung anak ko, pwede na akong mamatay. Parang talagang hindi po tama yun. Bakit? Ayaw mo bang ma-enjoy pa yung mga apo mo? Ayaw mo bang ma-enjoy pa yung anak mo nakatapos, kasama ka dun sa makikita mo yung kung paano sila pinagpala? Ayaw mo ba yun? Ayaw mo bang makita na kung paanong binago ng Lord yung buhay ng anak mo? Kasama ka. Kasama tayo. Di ba? Kaya wag po tayo magsasabi na, magpapagod ako, gagawin kong lahat. Maganda yun. Kaya lang, bakit mo namang gustong pahirapan yung sarili mo kung pwede ka namang pagpatulong kay Lord? Bakit? Kasi si Lord gusto niyang iligtas tayo sa lahat ng bagay. Ano yun? Hindi lang yung kaligtasan na pagpatay tayo, hindi. Gusto tayong iligtas ng Lord sa kahirapan. Gusto tayong iligtas ng Lord sa anumang gawa ng kalaban na tayo'y inaalipin. Ginagawa tayong slave sa kasalanan. Gusto ng Lord
iligtas tayo doon sa mga tao na gusto tayong sirain. Kaya lang ang tanong, willing ka ba? Willing ka ba? May kasabihan pa yung iba. Which nakita ko po ito sa isa sa mga father ng aking kaibigan. Sabi niya gano'n ng tatay niya. May sakit yung tatay niya sa liver. May sakit na kasi manginginom eh. Sabi gano'n ng doktor, baka abutin na lang kayo. Kasi may cancerous na eh. Baka abutin na lang po kayo ng 2 o 3 years. Anong ginawa ng tatay? Ay total, mamamatay din lang. Di mamatay na sa sarap. Uminom lang uminom. Tama po yun. 2 buwan todas. Patay. So yun ba yung gusto natin? Gusto naman ng Lord na tulungan tayo. Gusto tayong iligtas sa lahat ng bagay. No? Kasi sabi nila, pag uminom, mamamatay. Pag hindi uminom, mamamatay din. So uminom ka na lang, masaya ka pa. Teka, totoo nga bang masaya pag nag-iinom? Isipin nyo. Analyze natin. Gagastos ka. Lalo na kung pangkaraniwang mamamayan ka lang. Imbis na iuwi mo yung gagastusin mo doon sa inuman, dalhin mo sa pamilya mo. Ano pa? Kinabukasan, may pasok ka, ang hirap sa katawan. So, hindi ka makakaligtas doon sa hirap. Baka mamaya, habang naggagawa ka pa, madisgrasya ka pa dahil wala ka sa wisyo. So, hindi ka maliligtas. Walang kaligtasan. Baka mamaya, ma-disabled ka pa, nagtatrabaho ka pa, dahil may hangover ka pa. Ano mangyayari sa'yo? Kawawa naman yung pamilya mo. Kawawa naman yung pamilya natin. No? Kaya, tingnan natin mabuti. Isipin natin mabuti. I-focus natin yung ating sarili sa kaligtasan na sinasabi ng Diyos. Parang ganito po. Hindi ko po sinasabi na tulungan natin ng Diyos para maligtas tayo. Hindi. Kasi ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. Kaya lang, parang ganito. Paano kang tutulungan ng Diyos kung hindi ka naman lumalapit sa Kanya? Sige nga. Bagamat makapangyarihan ng Diyos, pwede niyang gawin yun. Kaya lang, si Lord nag-aantay na magsalita tayo. Lumapit tayo sa Kanya para iligtas niya tayo. Kasi si Lord, hindi niya tayo ginawang robot. Yun po ang pinakamaganda eh. Yung Diyos sa pinaglilingkuran natin, may binigyan tayo na free will. May choice tayo. Nasa sa atin na yun, pag may nangyaring hindi maganda sa atin, pinili natin yung hindi tamang bagay. Kasi si Lord, yung salvation niya, yung kaligtasan niya, palaging ibinibigay niya, inaalok niya sa bawat isa po sa atin. Lahat po, as in lahat. Lahat binibigyan niya ng Diyos. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos bago dumating ang paghukom, bago dumating ang ating Panginoon, ang lahat ng tao ay makakarinig ng kanyang mga salita. Bakit? Kasi lahat ng tao gusto ng Diyos magkaroon po ng chance sa kaligtasan. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang sino man. Ayaw ng Diyos. Kaya lang kung pinili mo yung isang bagay na yan na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, tayo po ang magsasuffer. Tayo po ang mahihirapan. At ang masakit nito, yung hindi natin makakamtam yung buhay na walang hanggan. Sabi po rin sa awit 69, 9 hanggang 11, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Tingnan niyo po yan. Ang sabi, ang Lord daw, may malasakit sa atin, matitinding para sa aking kalooban. Ang kalooban ng Diyos palagi, ibigay sa ating tahanan yung kanyang malasakit. Bakit? Kasi mahal na mahal na mahal na mahal tayo ni Lord. Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Nagpakumbaba akong nag-aayuno at ako'y hinahamak ng maraming tao. Ang suot kong damit na aking panluksa ay pinagtatawanan hinahamak ng lahat. Totoo po ito. No? The more na sumusunod tayo kay Lord, may tendency na hamakin tayo. Hamakin tayo. Bakit? Kasi ang tingin nila sa atin parang yung word na KJ tayo. Tayo yung sumisira ng magandang plano. Parang ang tingin nila parang ayaw nating maging masaya yung iba. Hindi eh. Ang akala nila parang, kaya naman ganyan yan. Kasi, yun nga, yung sinasabi na sobrang kuripot, no?
Pero dito po, sabi rito, no, kasi noong unang panahon po, sa Old Testament, pag nag-aayuno po sila, naglalagay po sila ng mga uling tsaka nagsusuot ng damit na hindi, yung mga itim na talagang panluksa. Yun po isang sign during sa Old Testament na pagpapakita na ikaw ay talaga nagpapakumbaba, nagluluksa. Sabi dito, hinahamak sila ng mga taong nasa paligid. Sabi, parang kinikengkoy sila. Binabasto sila. Pero utos ng Diyos yun. No? Kaya nga, minsan pag sumunod ka kay Lord, baka hindi lang minsan, madalas, pagtatawanan tayo. Ang ganito, sa pananamit, no? Kasi yung iba, kung ano-ano lang yung suot no? Dahil na sa, pasensya na po kayo, sa mga minsan kababaihan, ano, yung mga nasa loob ng simbahan, lalo na yung mga talagang sumusunod kay Lord, hindi siya nagsusuot ng makakasira ng yung mawawala yung focus ng mga tao doon sa pagsimba dahil sa suot mo. Yung tipong ikaw ang pinagtitinginan. Hindi. Bakit? Kasi ayaw nating mayroong mga taong magkamali o matukso o bumagsak dahil doon sa suot natin. Even sa pagkain, palagi ko pong sinasabi ito. Pag may kapatid ka, kaya sinasabi ng salita ng Diyos kapag may kapatid ka na hindi siya kumakain ito dahil spiritually, ang tingin niya hindi dapat, anong ginagawa natin? Hindi tayo kakain for the sake nitong taong ito o maaaring kapatid natin para hindi siya matisod doon sa pagkain lamang. So, ibig sabihin, pagtatawanan tayo ng ibang tao dyan. Sabihin na wala kang sariling disposition. Dapat kung ano yung sa tingin mong, yung kasabihan natin sa maraming kasabihan naman, kung saan ka masaya, tira lang. Pero ang tanong, wala kayang taong natitisod sa mga ginagawa natin. So kapag tayo raw ay isang katitisuran doon sa mga kapatid, pinapahamak natin ibang tao. Kapag nakatutok tayo lagi sa salita ng Lord, regarding sa ating kaligtasan, maraming pupula sa atin. Totoo po yan. Corny mo naman. Hindi ka na lang makasama sa amin. Palagi kang may Bible study. Palaging meron kang gagawin para doon sa simbahan ninyo. Palaging meron kayong fasting. Ang tawag sa ating komisyon, sobrang panatiko kuminsan, yung palagi natin naririnig, nung bago po ako, ang tawag sa akin, yan na si Praise the Lord. Talaga nilalait tayo. Nilalait tayo. Naku, sobrang old-fashioned yan. Sobrang conservative. Makaluma. Marami pang silang masasabi sa atin. Pero all we need is to focus on God's word and obey what is written. Utos ba ng Lord na kailangan magdamit tayo ng fines? Utos ng Lord yun. Utos ba ni Lord na wag nating sirain yung katawan natin physically? Utos ng Lord yun. Utos ba ni Lord na talagang magbigay tayo ng time para sa kanyang salita? Utos niya yun. Utos niya yun. Bakit? Kasi ayaw ng Lord na tayo ay mapahamak. Kapag inisip mo, nakapokus ka, na ang salvation mo ay through grace from our Lord Jesus Christ, mahihiya tayo gumawa ng mga bagay kasi binigyan na tayo ng biyaya para tayo ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Tapos sasayangin natin, yun ang nakakahinayang. Ayaw ng Lord ng ganun. Gusto ng Lord ibigay ang the best para sa atin. Kaya lang, anong ginagawa natin? Isipin po natin mabuti, saan na po ang ating kaligtasan nakasalig. Dapat nakasalig ang kaligtasan natin. Walang iba kundi sa ating Panginoong Sus. At siyempre, may sinasabi ang Lord sa atin, habang tayo nandito sa lupa, may gagawin tayo. Anong sabi ng Lord? Mag-focus tayo sa kanyang mga salita, mag-focus tayo sa kanyang mga aksyon, mag-focus tayo sa kanyang kaligtasan. Palaging isipin natin na ang kaligtasan ay
Hindi po ito karapatan. Ito po ay biyaya, benepisyo na binigay ng Diyos sa atin. Dahil alam ng Diyos na hindi natin kaya iligtas yung sarili natin, hindi tayo makakagawa ng mabuti kahit na anong gawin natin dahil makasalanan tayo. Pero salamat sa ating Panginoon na matay siya sa krus para sa akin, para sa iyo, para patawarin tayo. Ang kailangan lang natin, tanggapin natin yung inaalok na kaligtasan ng ating Panginoon. Kapatid, sa gabing ito, gusto ng Lord, bigyan natin ng importansya ang kanyang salita, bigyan natin ng pagpapahalaga ang kanyang salita, at tignan natin kung ano yung action na gagawin ng Diyos kapag tayo nagtiwala sa Kanya. Analyze natin na ito bang nangyayari sa buhay kong ito ay dahil mayroong gustong ituro sa atin si Lord, may gustong sabihin sa akin si Lord, gusto pa ni Lord na lalo akong lumapit sa Kanya, manalig ako sa Kanya, sigurado yun. Kasi gusto ng Lord yung kaligtasan na binibigay niya ay totoong makamtan natin. Sa gabing ito, lalapit tayo sa Lord, tayo mananalangin. Tayo pumikit, tayo manalangin. Lord, muli lumalapit po kami sa inyo. Kailangan po namin ng inyong divine intervention para sa aming pamumuhay. Para kami ay laging mag-focus sa sinasabi ng inyong mga lingkod. Analyze namin palagi yung action na nangyayari o yung circumstances kasi hindi ito aksidente na nangyari. For sure, may gusto kong sabihin sa amin. Lagi namin i-priority ang inyong salita at tunay na ibahagi namin sa iba ang iyong kaligtasan. At sa mga oras na kapatid, napakabuti ng Diyos. Gustong-gusto ng Lord, tulungan tayo sa lahat ng ating problema, sa lahat ng ating suliranin. Sa mga oras ito, meron kang karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa Panginoon, ang kagalingan. Gusto mo ng kagalingan. Hindi gusto ng Diyos na pahirapan ang bawat isa sa atin. Sige, lapit ka sa Panginoon. Hingin mo ang kagalingan sa Kanya. Yes, Lord. Kayo po, Panginoon, magawad ng kagalingan. Of course, kagaya nung sinabi natin kanina, analyze natin. Bakit nga ba pinayagan ng Lord itong karamdaman na ito? For sure, meron siyang gustong sabihin sa atin. Hindi lang yan binigay for the sake na saktan tayo o pahirapan. Hindi. Merong magandang dahilan yan. Ano man yan, hilingin mo sa Lord. Maintindihan, maunawaan natin. Gusto ng Diyos na maintindihan natin ang maraming bagay. Yes, Lord. Lord, nihiling din po namin yung relationship namin sa aming kapwa, sa aming magulang, sa aming asawa, sa aming kapatid, sa aming anak, sa aming magulang, sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng tahanan, sa komunidad na aming ginagalawan. Tulungan niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord. Na matuto kami magpatawad at matuto rin kami humingi ng tawad. Sa mga taong nakasakit, magpatawad kami. O sa mga taong hindi, maaaring nasaktan namin, Lord, pakita niyo po sa amin para hindi po lumala. Matuto po kami mag-sorry at matuto po kami mag-apologize. Kayo na rin, Panginoon, mihingi po kami ng pagkakataong ito, ang bawat kapatid na walang trabaho, Lord, bigyan niyo po ng pagkakakitaan. Kasi ikaw mismo nagsabi, hindi mo gugutomin ang iyong mga anak. Of course, hindi mo ibabagsak ang pagkain. Unang panahon, yung mana, hindi. Maaring ang gagawin po, Panginoon, i-analyze po namin, bigyan mo ng trabaho ang bawat isang trabaho na hindi magiging hadlang para sa pagsamba, paglapit, pagpupugay sa iyo, lalo na pag-araw ng linggo. Yes, Lord. Yes, Lord. May mga bagay na umaalipin sa amin, tulungan mo, Panginoon, makalaya kami sa mga bagay na ito. Dahil hindi ito ang design mo. Gusto mo maging malaya kami gawin ang sinasabi po ng iyong salita, makakilos kami ng maayos. Lalo na po, Lord, napapakanood namin, napapakinggan namin, lalo na sa ibang bansa na talagang pinipersecute ang mga mananampalatayang kagaya po namin. Salamat dahil dito sa Pilipinas, hindi po ganun. Hindi po ganun ka-drastic, hindi po ganun katindi. Pero Lord, hindi ito maging daan para kami ay maging lax.
Bagkus maging daan ito, samantalahin namin yung pagkakataon, ibahagi po ang iyong mga salita sa lahat ng tao na aming makakasalubong, sa lahat ng tao na binibigay mo po sa amin. Lord, pagpalain po ang aking mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anniversary. Salamat po sa extension ng buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa, extension ng pagsasama ng bawat isa. Salamat po ng marami. Patuloy, Panginoon, kayo ang maging Diyos ng bawat isa po sa amin. Sa aming karawan, ikaw po mataas. Sa araw ng celebration, ikaw po mabigyan ng kapurihan. Kayo na rin, Panginoon, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, pagpalain niyo po ang aming mga leaders, totoong magkaroon ng banal na takot, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, para maganap po yung tinatawag sa sinasabi ng salita na kapayapaan. Ang mga pulis, mga sundalo, huwag maging partisan, gawin nila yung kanilang tungkulin ayon sa sinasabi po ng batas at ayon po sa inyong panuntunan. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaya na rin po, Lord, yung nagkakagulo sa aming bansa, yung mga sa politika, bigyan niyo po, Panginoon, ng kaliwanagan, pag-iisip. Hayaan niyo po, Panginoon, na palaging i-refer nila yung mga batas na ginagawa nila sa inyong mga salita, kagaya ng unang panahon, nakabase sa inyong salita, kaya nagiging maganda at nagiging maayos kung paano po susundin ang mga bagay na ito. Muli, Panginoon, salamat po ng marami dahil alam po namin, ikaw ang dumidinig, ikaw ang nagbibigay sa amin ng pagkaintindi, pagkaunawa sa inyong salita, na ang lahat ng aming natutunan sa gabing ito ay hindi lang ito maging head knowledge. Bagkus magkaroon po ito ng action, magawa po namin ang sinasabi ng inyong salita na mag-focus kami sa iyong mga salita, mag-focus po kami, Panginoon, sa action, makita po namin, analyze namin, mag-focus kami, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkakala mo po sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga spiritual leaders, dahil alam po namin, Panginoon, bawat sa kanila ay ginagamit po ninyo para kami ay lalong lumago, lalong tumatag sa aming pananampalataya. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo bansang Israel, lalo na maraming gumigera sa kanila, maraming umaaway sa kanila. Lord, bansa mo ito, bayan mo ito. At ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya pagpalain mo po, Panginoon, ang bansang Israel. Sa gabi ito, Panginoon, salamat po. Dahil alam po namin, sinamahan, ginabayan niyo po kami sa turong po ng Espiritu Santo. At alam po namin yung aming hiningi ngayon sa gabing ito, dininig mo na at mangyayari ito. Dahil ang lahat ng bagay na ito, hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, kung meron pong katugunan sa inyong mga prayer request, please, wag po kayo magkatubili, i-PM niyo po kami para makita namin, mabigyan po namin, magbigay po ng kalakasan sa amin to, encouragement, para patuloy kami na mananalangin para po sa inyo. At kung kayo po naman may mga prayer request, wag po kayo magkatubili, sabihin po ninyo, ipapanalangin po namin, makakaasa po kayo na isasama po namin sa panalangin. Kasi naniniwala po kami, ang panalangin, ang siyang magbibigay po sa atin ng kalakasan at ang magbibigay sa atin ng totoo na antas ng ating pamumuhay, ang ating pananampalataya ay tataas pang lalo dahil tayo sasagutin ng ating Panginoon. Muli, ito pong yung likod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus.